Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung Daily Tribune, may blind item na pinablis na ang sabi mga kababayan, may isang dating Senate President na ang sabi, pa-filean po ng plunder case. Ayan o, Daily Tribune. Ayan o, The Who, plunder case set against former Senate President. Daho daw mga kababayan. Para niya Mr. Maravillas, familiar yung hugis ng ulo. Parang familiar nga eh. Pero hindi man po pinangalanan kung sino. Tingin ninyo mga kababayan, sino to? Sa hugis pa sana. Sa hugis pa lang niya Mr. Maravillas ng ulo. Alam na, parang yung kababayan mo. Parang Bicolano yan na familiar ba sa inyo yung hugis? Kahit nakatalikodan niya Mr. Maravillas, kilala. Kahit anino lang. Anyway, hindi man pinangalanan. Hindi man po pinangalanan ng Daily Tribune. So, hindi din natin papangalanan. Hulaan na lang po ninyo kung sino itong dating Senate President na ang sabi, pa-file ng plunder case. Yan o. Di ba niya Mr. Maravillas, kasama sa pa-filean si Martin Romualdez ng Ombudsman. Malabo si Martin po. Wala man pong ganong recommendation yung ICI kay Martin Romualdez. Magkaiba yung status ng investigation kay Martin Romualdez at saka kay yung anino kay Chis Escudero. Although sa press conference last week yata yon ni Ombudsman Remulla na banggit yung pangalan ni Martin Romualdez saka ni Chis Escudero. Ito nga po yung balita dito sa Tribune. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Yun ang sabi niya last week. Within the month of May, we're just trying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Remulla stated that Escudero and Romualdez were going to be among the many high-ranking individuals set to be filed cases in relation to the flood control scandal this April to May, sabi po niya sa kanyang statement sa media. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses in how many things happened to have been implemented because of that. Pero bakit Mr. Maravillas nasabi mo na malabo kay Martin Romualdez? Kahit mga kababayan, sabi ni sa analysis ni Attorney Jesus Falsis, malinaw yung involvement mga kababayan ni Chis Escudero. Pero si Martin Romualdez malabo. Ito yung interview kay Attorney Jesus Falsis mga kababayan. Sa programang Laban Balita with Montulfo. Pakinggan po ninyo. Ito po. Escudero, Senate President of the most corrupt budget. Ito, Martin Romualdez ang sabihin mo. Ako doon ako kay Chis Escudero, Senate President. Who's higher? Martin Romualdez o Chis Escudero? Diba? Escudero, part siya ng BICAM. Party kasi si Chis ng BICAM. The House of Representatives owns the purse. Yes. Yes, pero problema natin insertions. Ang problema kay Chis Escudero, never in history was there a Senate President who was part of the BICAM. He personally inserted. In-insert niya yung kanyang sarili sa BICAM. Si Martin hindi po parte ng BICAM. Yes. There's no Senate President. Tito Soto, Franklin Drilon, sino bang Senate President? Wala. Na part ng BICAM. Never. Never in history niya. Si Escudero, si Grace Poe. Sabi niya, okay, huwag ka na huwag mo don't mind this. I got this.
wasn't there? No, she was sidelined. She's finance chair. Yes. She's still finance chair. Pero yung active na talagang nag-insert is Cheese. It's documented, ha? Dokumentado niya si Was Cheese. there for the insertions. Yes, November 30, 2024, Bonifacio Holiday. Holiday pero nagtatrabaho siya. Pumunta siya kay Martin Romualdez at Zaldico, may CCTV sa batasan na pumunta si Cheese Escudero. No Senate President has done that. Nahuli pa. Pumunta sa Congress si Cheese. So Sipag, If I'm getting this correct, yes. you believe that Jesus there should also be imprisoned alongside Martin Romualdez? Of course. Do you believe or not? Well, it really depends kasi mostly nakafocus ako kay Martin Romualdez. But I'm laying the evidence now to you that whatever you have against Martin Romualdez, more guilty itong isa. They're connected. Kasi si Martin Romualdez hindi siya nakapirma. I mean, Hindi siya nakapirma, niya. Yes, I give you that. Zaldico, of course, committee chair, APRO. Pero si Speaker Martin, wala ang pangalan niya sa BICAM. Wala sa BICAM yung pangalan niya. Hindi siya pumirma. Yung pangalan ni Cheese nasa BICAM. Kailan sa nangyayari ang insertion sa Attorney Clint? We all heard it. Yeah. BICAM. Yes. Sino nasa BICAM? Walang Martin Romualdez. Kaya malabo, mga kababayan, filean man halimbawa pa-filean si Martin Romualdez, malabo na makonvict si Martin Romualdez kasi wala siyang participation po. Walang direct participation si Cheese mayroon. Na dapat sana hindi siya parte ng BICAM. Traditionally, hindi po parte talaga ng BICAM yung Senate President saka Speaker of the House. In-insert po ni Cheese Escudero yung kanyang sarili. Ngayon, si dating Senator Coco Pimentel, mga kababayan, may babala tungkol sa deadline justice na tinatawag, yung minabadali yung kaso. So sabi dito sa balita, ang paalala ni dating Senate President Coco Pimentel ay simple pero kritikal. Sabi dito, ang hustisya ay hindi minamadalian niya. Hindi idinidikta ng deadline at hindi dapat pinapailalim sa pressure. Sa gitna ng ingay at politika, ang tunay na batayan dapat ay ebidensya, hindi yung emosyon, hindi yung haka-haka, at lalong hindi yung public spectacle. So kapag mga kababayan na sinuri yung kanyang mga punto, malinaw po ang tamang proseso ay hindi po hadlang sa hustisya. Ito yung mismong pundasyon nito, mga kababayan. Kasi may peligro ang self-imposed deadline tulad ng sinabi ni Ombudsman Remulla na target daw sa Mayo na file ng kaso yung dalawa. So, maaari kasing mapuwersa yung opisina na magsampa ng kaso kahit hilaw pa ang ebidensya para lang masunod yung deadline. So sa simpleng paliwanag, mga kababayan, kapag deadline ang sinusunod, imbes na ebidensya, nagiging output driven ang ating hustisya. Hindi po siya truth driven. So dagdag na punto, mga kababayan, sa legal system, mas delikado po yung maling kaso kaysa delayed na kaso. Di ba? Ang mahinang kaso kasi bumabagsak. At kapag bumagsak, nawawala yung tunay na accountability. So dapat po iwasan yung public pressure. Huwag dapat, mga kababayan, magpadala sa pressure ng publiko o sariling frustration yung ating ombudsman. Mas mainam po sa tingin natin na mag-anunsyo lamang kapag handa na or kumpleto na yung mga ebidensya, okay na. So bilang ombudsman, dapat kalimutan na ni Ombudsman Remulla yung pagiging dati niyang politiko. Kasi siya bilang ombudsman, siya po ay naatasan bilang tagapangalaga sa yaman ng bayan. So sa simpleng paliwanag, mga kababayan, yung ombudsman, hindi po siya dapat spokesperson. Hindi siya campaigner. Siya ay isang neutral na tagapagtanggol ng batas. So paliwanag, mga kababayan, ni dating Senador Pimentel, na ang pagpasa ng isang bill para maging batas ay hindi isang krimen niya. Hindi sapat na basihan ang pagiging leader ng Senado
o Kamara de Representantes para madiin sa katiwalian kung ang batas ay criminally implemented. Ang kanyang paliwanag na ang batas ay isang kolektibong proseso. Ang mali sa implementasyon ay hindi automatic na kasalanan ng gumawa ng batas. Ay patungkol ito sa budget, di ba? Yung budget ipinasa, isa siyang batas. So dagdag pa niya na kung gagawing kriminal ang legislative function, mawawalaan niya ang independence ng Kongreso at lahat ng polisiya ay matatakot na gawin. So kailangan ng specific na ebidensya. Dapat niya may malinaw na patunay na direktang partisipasyon sa graft and corruption. Hindi pwedeng base lamang sa speculation o mga haka-haka, mga kababayan. So sa kanyang paliwanag sa batas, hindi sapat ang duda. Kailangan ng konkretong link, utos, control at saka siyempre yung pakinabang. So kailangan talaga fact-finding muna bago yung akusasyon. Yung tamang pagkakasunod-sunod dapat. Dapat unahin ang masusing fact-finding bago maglabas ng anumang anunsyo. Ebidensya muna bago deklarasyon ng pagsasampa ng kaso. Kasi po, kapag nauna mga kababayan yung announcement kaysa sa investigation, nagiging scripted ang resulta. Hindi siya nagiging objective. At kailangan natin katarungan para sa lahat. So naintindihan natin yung inip ng publiko sa bagal ng ating hustisya. Pero kailangan manatiling patas. Parusahan dapat yung nagkasala, pero dapat base sa matibay na pruweba. To be fair to everybody, ika niya, sabi ng dating senador. Ang paliwanag dyan, mga kababayan, yung hustisya kasi hindi man lang para sa biktima, pati sa akusado. Kapag kasi sinira mo yung proseso, sinira mo na yung buong sistema. Ngayon, yung standard sa pagsasampa ng kaso, tulad ng naririnig natin sa kanila, dapat may reasonable certainty of conviction. So dapat sundin ni Remulla yung kanyang sinabing standard. Nung siya pa ay DOJ Secretary, magsampa lang ng kaso kung sigurado na may reasonable certainty of conviction. So hindi siya dapat trial and error system. Hindi ka magsasampa ng kaso para subukan lang kung mananalo ba. Ang tao may karapatan sa kalayaan. So we have to be very careful in depriving people of liberty that is guaranteed by our Constitution. Di ba? No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of laws. Yun, memoryado natin yan eh. Di ba? So ang paliwanag dyan, mga kababayan, ang kalayaan ay hindi pwedeng bawiin base lang sa speculation. Kapag nagkamali yung estado, irreversible na yung damage. Nakita ninyo nangyari po kay Laila de Lima. Nasayang yung kanyang panahon. Pati yung kanyang pagiging senador nasayang. So, dito tayo sa mga akusasyon laban kay Chis Escudero saka kay Martin Romualdez. Hindi po sapat yung posisyon. Hindi pwede pong madiin ang isang leader dahil sa kanyang posisyon. Noong maisabatas yung proyekto na kalaunan ay naging palpak or criminally implemented. Ang paliwanag dyan, mga kababayan, ang leadership position ay hindi po automatic na liability. Kailangan pa rin yung ebidensya na aktual na partisipasyon. Kailangan yung actual participation para magkaroon ng criminal liability sa madaling sabi. Kailangan patunayan yung direktang partisipasyon ng isang individual, yung control at yung illegal na pakinabang sa isang transaksyon, mga kababayan. So ang paliwanag niyan, ito kasi yung core ng due process. Individualized accountability siya, mga kababayan. Hindi yung guilt by association. Ngayon, ano yung pagkakaiba, mga kababayan, ng direktang ebidensya saka yung mga haka-haka or hearsay lang, chismis? Sa hierarchy, mga kababayan, ng ebidensya, sabi ng mga legal experts,
binibigyan po ng diin sa batas. Mas matimbang ang direct admission at documentary proof kumpara po sa hearsay sa mga sabi-sabi. Hindi pantay ang bigat ng ebidensya. Ang direct proof ay may konkretong basihan. Ang hearsay ay kwento lang na walang paninindigan sa korte. So hindi siya uubra sa korte, mga kababayan. Ngayon, sa status po ni Cheese Escudero, mayroon laman po yung kaso dahil po sa direktang pag-amin sa sinumpaang salaysay at yung rekomendasyon mismo mula sa DOJ at saka sa ICI para sa plunder case. Ngayon, sa status naman, yung pagkakaiba nito, sa status naman po ng kay Martin Romualdez, walang ebidensya na nakita, mga kababayan, laban sa kanya. Puro hinala lamang, mga kababayan, dahil ang mga testimonya laban sa kanya ay binawi o nilinaw na hearsay lamang. Binigyan din siya ng no adverse finding ng ICI. So dito mga kababayan, makikita ang malinaw na linya. Yung may ebidensya versus yung walang ebidensya. O ngayon, ano yung direct link sa mga kontraktor sa case, mga kababayan, ni Cheese Escudero? Si Cheese Escudero may admission po eh. Ayan o, inamin ni Escudero ang pagtanggap ng 30 million campaign donation mula kay Lawrence Lubiano. Yung may-ari, sa presscon mismo, yung may-ari ng Centerways Construction, kababayan niya, taga Sorsogon. So ito po ay malinaw na admission at saka conflict of interest. So kapag may admission, mga kababayan, hindi na yan haka-haka. Sarili siyang salita mismo na may legal weight. Whereas kay Martin Romualdez, walang trail, mga kababayan. Walang dokumento, wala man pag-amin. O walang financial trail na nag-uugnay sa kanya sa sino mang kontraktor ng ating gobyerno. So, sa kawalan ng trail, mga kababayan, malinaw na walang basihan para sa tinatawag na criminal liability. Kay Cheese po may malinaw. Remember yung 280 million na kickback allegation? Ayan o. Escudero, detalyadong testimonya. Ayon sa sworn affidavit ni dating DPWH Yusek Bernardo, nakatanggap umano si Escudero ng kabuang 280 million, 160 million at 120 million deliveries sa Cherry Mobile Building sa Maynila. May nabanggit ding 20% commission arrangement para sa mga proyektong nagkakahalaga ng 1.4 billion. Ay nagturo mismo sa kanya. Kay Romualdez walang witness po. Yung sabing witness po nagtago na. Yung affidavit po, peke yung pirma. Diba? Malinaw, mga kababayan. Ang marami yung kwento aka-aka at black propaganda laban kay Martin Romualdez para isabit yung ating Pangulo. Yun ang malinaw sa kwento. Nilinaw mismo ni Curly Discaya. Yan o, name dropping lamang. Mismong si Pacifico Curly Discaya naglinis sa pangalan ni Romualdez. Sinabi nitong isang beses lang niya nakita ang speaker at hindi sila nag-usap tungkol sa negosyo. Ang pagbanggit kay Martin Romualdez, hearsay man lang po. Name dropping. So magkaiba po ang status ng kaso. Walang ang kaso kay Martin Romualdez. Kay Cheese, mga kababayan, na malinaw na may kaso. Kaya tama yung mga analysis ni Attorney Jesus Falsis. Okay na po. So yan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.